Thank you, Chang Ami, na happy ang pagbubuntis, kaya blooming na blooming. And speaking of happiness, mga mommy, hindi madali ang maging ilaw ng tahanan, di po ba? Parang kakambal na kasi ng pagiging ina, nandyan din yung stress, puyat, at pagod. Kaya naman, para tulungan tayo na maging happy ang ating pagiging mommy, kasama natin si Dr. Dulce Reyes Sahagun, isang psychiatrist ng Philippine Psychiatric Association. Happy morning, Doc. Good morning, Kim. Ilan na po anak natin, Doc? I have 3 girls. Oh, all girls. Malalaki na sila. Yeah, adults na. Happy mommy naman tayo. Yes. Hindi, kaya ako po tinatanong yan. Ano po ba yung mga bagay na nagiging balakid para maging ganap na masaya ang pagiging ina? Well, unang-una, kung hindi tayo handa, no? We need to be prepared Oo, before tama yung becoming a kahandaan, mother. importante yan. Oo, dapat alam na natin kung what it entails, no? What mothering entails. Madaling magkaanak, no? Yeah. But to nurture that baby, it's a different story. Pinag-uusapan nga namin ni Doc, dapat po high school pa lang, tinuturo na yan sa curriculum, di ba? Hindi yung sa bahay lang natututunan pagiging ina. Para magkaroon ng preparation, di ba? Oo. Paano po ba tayo makakaiwas naman sa stress na dala ng gawain bilang ina? Well, we have to prioritize, no? Kailangan meron tayong time management. Time management, number 1. Oo. At pangalawa, humingi tayo ng tulong kung hindi natin kaya. At yung mga, let's not overload ourselves. I-delegate natin yung tasks sa ibang mga taong pinagkakatiwalaan natin. But that's good about the Filipino culture. Andiyan yung extended family and they can help us. Tsaka may maids din, which is becoming scarce nowadays. Tapos ano pa po? Ano pa ba ang pwede So, natin? tapos magtiwala sa ibang pamilya, i-delegate yung task, ipagkatiwala, no, yung ibang mga trabaho. And you have to take care of yourself also, you know, and make sure you get regular checkups. Kasi if you're unhealthy, you don't have the energy or the happiness, no, to take care of your child. At napipick up ng bata yun. Yeah, so dapat makapagpahinga tayo mga mommies kahit na ang dami nating ginagawa. Paano ba natin ma-enjoy naman yung pagiging ganap na ina? Number 1 is you cultivate people who will nurture you. Kailangan magkaroon ng mabuting relasyon sa unang-una sa iyong asawa, pangalawa sa pamilya, at dapat mag-cultivate ka rin ng good friendships. You look for good friends, hindi yung abusive friends. Wag yung user-friendly friends. Nandyan lang kapag di ba, may mauutang. Pag maganda ang buhay. O sometimes yung mga friends na nagbababad sa bahay mo, hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Hindi ka makapag-ayos or, you know. Wag mo rin sagarin yung lakas mo, no? Na you overextend yourself, like, ang dami-dami mong gagawin. Piliin mo lang yung mga importante ngayon at pagpabukas mo yung iba, yung hindi kailangan i-cross out mo na. So maggawa ka ng listahan. Ano pa ho? Magawa ka ng listahan ng mga gagawin mo. Tapos maglaan ka ng panahon para sa sarili mo. You know, you give yourself a treat, you know. Do something that you like kung gusto mahilig kang mag-malling, you spend an hour or so, you have to have a break. Mag-aral ka ng culinary, gano'n, di ba? You have to find time for yourself. Yung me time, me it time. helps. Punta kang parlor, gano'n kasimple lang, di ba? Pagpunta sa parlor, lumabas ka lang saglit, maglakad-lakad ka sa labas, malaking bagay na yun, di ba? Ano pa ho? Siyempre yung pagiging prayerful, di ba? Yes, you have to give thanks, you have to give gratitude for the blessings of the day. Tsaka you have to strengthen your faith. At saka, you have to think positive also. Yung happy thoughts kasi will translate into happy feelings. And then, it will help you be happier in your interaction with your children, which is better. Paano na yun, Doc, doon sa mga napakaraming anak, pero hindi magkasya-kasya yung sweldo ng asawa o yung budget sa bahay? Alam mo, source of strength yun and unhappiness sa ibang mga ina, di ba? Yes. Paano ano maipapayo natin sa kanila na sa araw-araw talagang hindi na nila alam saan nila kukunin ang ilalagay na pagkain sa kanilang hapagkainan? Yes, definitely. Yung resources counts a lot, no? Kung mas marami kang anak, limited. And you will be pressured to produce more, you know, to stretch that budget, to provide for everybody. So necessarily you have to be creative, innovative. Pag sinabi niyo pong creative, like for example, yung pagbili ng ulam, siyempre, no, yung kailangan, bibilin mo kung alin yung
how do you say it? Kahit mura lang. Yung mura pero kakasya at saka masustansya. So doon matitest yung galing mo talaga as a mother. Diyan magaling ang ina. Thank you, Dr. Dulce. Ano naman ang personal tip mo, yung na-apply mo sa iyong buhay? That's why you are a happy mom. Well, it takes a lot, no, to be a mother. It's not easy. You have to be ready. You have to be prepared because if you plan yourself, and then you will be more confident. You have less worries. Yeah. So you'll be more. You'll be happier. Sabi nga nila, no? Pag ikaw ay naging ina na, doon mo marirealize na doble-doble talaga yung pag-pray mo para sa iyong mga anak, di ba? Oo, yeah. You will pray harder when you become a mother and you're more thankful, di ba? As well also. Yes. So thank you, Dr. Dulce Reyes, sa iyong mga tips. Kaya mga mommies, in short, dapat laging positive lamang tayo. Ngiti! Ayan. Marami man ang pagsubok sa ating buhay, marami mang problema, nakakainis na mga tao. Dapat lagi tayong happy bilang isang mommy. At ngayon naman, diretso na tayo sa taong laging happy at siguradong magpapahappy rin sa atin ngayong umaga. Eto na mga kumare, si Maring Shalalay para sa round 1 ng kanyang showbiz intriga.